Sa loob ng 13 taon, nagbasa ng nobela si Kim Dokja, hindi pampalipas oras, hindi libangan na pinupulot at ibinababa sa pagitan ng ibang interes. Sa loob ng 13 taon, araw-araw, kabanata-kabanata, sa bawat arc, bawat plot twist, bawat sandaling tatalikuran na ng mas mahinang mambabasa ang kwento. Binasa ni Kim Dokja ang web novel na Three Ways to Survive in a Ruined World. Sa wakas, siya na lang ang natitirang mambabasa, ang nag-iisang subscriber. Ang huling audience ng kwentong nakalimutan na ng buong mundo. At noong araw na nag-post ang nobela ng huling kabanata nito, naging totoo ang kwento. Nayanig ang sinasakyan niyang subway. Nagbago ang kulay ng langit. Nagsimulang mamatay ang mga tao sa paligid. At isang boses ng system, mekanikal at absoluto ang nag-anunsyo ng simula ng katapusan. Nagpanik ang lahat, sumigaw ang lahat, walang ideya ang lahat. Pero alam ni Kim Dokja kung ano ang nangyayari. Dahil nabasa na niya ang bahaging ito, nabasa niya ang lahat ng ito. Ito ang omniscient reader's viewpoint. At hindi ito power fantasy. Kwento ito tungkol sa kung ano ang mangyayari kapag ang pinaka-dedikadong mambabasa sa mundo ay naging tauhan sa loob ng kwentong minahal niya. Sa Bel-Air, maligayang pagbabalik sa Manhua Recap Vault. Pinakahiniling ang seryeng ito sa buong kasaysayan ng channel at may dahilan iyon. Ang Omniscient Reader's Viewpoint, Maned ORV, ay hindi lang basta sikat. Kwento itong nagbabago ng paraan ng pag-iisip ng mga mambabasa tungkol sa mga kwento. Sapat na ang premise para itaguyod ang mas mahinang akda pero ang eksekusyon, ang pagsulat ng karakter, ang ambisyong temahan, ang lubos na emosyonal na pagkawasak ng magiging kwentong ito ay naglalagay nito sa kategoryang kakaunti lang ang manhwa na makapag-aangkin. Ngayon, sasaklawin natin ang mga unang arc at ipinapangako ko simula pa lang ito. 30 taong gulang si Kim Dokja, nagtatrabaho sa opisina, tahimik, ordinaryo at invisibly sa paraang invisible ang milyon-milyong ordinaryong tao, naroroon sa mundo nang walang iniiwang marka, walang espesyal na talento, walang nakatagong martial arts lineage, walang nakatagong kakayahang mahika na hinihintay magising. Sa bawat panlabas na sukatan, average siya. Ang mayroon siya ay ugaling pagbabasa na halos sakit na. Three Ways to Survive in a Ruined World ay isang web novel. Matagal, malawak ang uri ng serialized fiction na umaabot sa libu-libong kabanata at nawawala ng mambabasa kada arc. Hindi ito sikat, hindi pinupuri. Sa huling mga taon, iniwan na ito ng lahat maliban sa author na patuloy sa pag-post na parang sumusulat para sa isang mambabasa at si Kim Dokja na patuloy sa pagbabasa ng may debosyon ng isang taong para sa kanya. Hindi libangan ang kwentong ito kundi pananatili. Hindi inilalarawan ng manhwa ito bilang kaakit-akit. Hindi binabalangkas ang obsesibong pagbabasa ni Dokja bilang quirky na libangang nagligtas sa mundo. Inilalarawan ito ng totoo, coping mechanism. Isang lalaking sira ang personal na buhay, malayo ang relasyon, manipis at lumiliit pa ang koneksyon sa mundo. Nakahanap sa fiksyonal na mundo ng kahulugang hindi niya nakita sa totoong mundo. Mas kilala niya ang protagonist ng nobela, isang lalaki na nagngangalang Yo Joong-yuk, kaysa kanino mang nabubuhay na tao. Alam niya ang mga plot twist, ang nakatagong mechanics, ang mga character arc, ang mga lihim na daanang inihabi ng author sa loob ng libu-libong kabanata. 13 taon siyang nagtayo ng encyclopedic na kaalaman sa fiksyonal na mundo at pagkatapos ang fiksyonal na mundo na ang naging tanging mundo. Madalian ang transisyon. Sa isang sandali, nasa subway train si Kim Dokja sa kanyang evening commute. Sa susunod, nagbago na ang mundo. Nag-activate ang system. Hindi ito nagpakilala bilang Diyos, demonyo o puwersa ng kalikasan, kundi bilang framework. Sumusunod na ang mundo sa mga senaryo, mga structured na pangyayaring may tiyak na layunin, tiyak na patakaran, at tiyak na kahihinatnan sa pagkabigo. Agad nagsimula ang unang senaryo sa loob ng subway car gamit ang utos na kasing simple ng kasing katakot. Mabuhay, sadyang visceral ang detalye ng unang senaryo. Dapat patayin ng mga pasahero ang mga halimaw na lumitaw sa subway car. Mamamatay
ang hindi sumasali. Mamamatay ang masyadong nagdadalawang isip. Walang pakialam ang senaryo sa katarungan, awa o dignidad. Salaan ito at sinasala ang mga survivor. Ang ibang pasahero, ordinaryong tao, commuter, estudyante, opisinista ay tumugon sa buong saklaw ng takot. Naparalisa ang iba, lumaban ang iba, nag-atake sa isa't isa ang iba. Bumagsak ang social contract sa loob ng minuto dahil itinayo ito sa mundong wala na. Hindi naparalisa si Dokja, hindi nagpanik. Kumilos siya nang may katiyakang nakakalito sa lahat. Alam niya kung aling halimaw ang unang aatakihin. Alam niya ang eksaktong threshold ng karahasang kailangan. Alam niya ang tempo ng escalation phase ng senaryo. Hindi siya kumilos sa pamamagitan ng reflex ng mandirigma kundi ng tiwala ng taong sumusunod sa instruksyong inisaulo niya ilang taon na ang nakararaan dahil ginawa nga niya. Ito ang kabanata 1 ng Three Ways to Survive. Ruined World. Nabasa na niya ang eksenang ito. Alam niya ang katapusan o ang katapusan nito sa nobela. Ang kritikal na pagkakaiba ang naghihiwalay sa ORV mula sa iba pang knowledge of the future na premise ay si Dokja ay hindi tauhan sa nobela. Mambabasa siyang ipinasok sa mundo ng nobela. May protagonist ang nobela, si Yo Jung-hyuk iyon. Lalaking may pambihirang pisikal na kakayahan, strategic na henyo at walang awang determinasyon na sa nobela nakaligtas sa bawat senaryo sa pamamagitan ng raw power at kakayahang tinawag na regression. Maaaring mag-regress si Yo Jung-hyuk. Ilang beses na niyang dinanas ang mga senaryo, nagre-reset sa kamatayan, nag-ipon ng kaalaman sa bawat buhay. Siya ang bayani ng kwento, ang pinakamalakas, pinakamaalam, pinakamabisa. At alam ni Kim Dokja ang lahat tungkol sa kanya, bawat desisyon, bawat kakampi, bawat kaaway, bawat lihim na kahinaang hindi niya inilantad. Hindi protagonist si Dokja, audience ang siya. At ngayon, ang audience ay nakatayo sa loob ng kwento, pinanonood ang protagonist. Mula sa malayo, armado ng kaalamang ni Jung-hyuk mismo ay walang taglay dahil dinanas ni Jung-hyuk ang mga pangyayari. Pero nabasa ni Dokja ang bersyong nagtataglay ng panloob na isipan ni Jung-hyuk ng nakatagong motibasyon ng pribadong sandali ng pagdududa. Mas kilala ng mambabasa ang karakter kaysa sa karakter mismo. Hindi random ang mga senaryo. Inoorkestra ito ng sistemang tinatawag na The Star Stream, cosmic framework kung saan ang mga nilalang na tinatawag na constellations ay nagmamasid, nag-sponsor at minamanipula ang mga taong nasa baba. Ang constellations ay Diyos sa esensya. Mga mitolohikal na figura, alamat na bayani, banal na nilalang mula sa bawat panteon at tradisyon. Umiiral sila sa mas mataas na plano at itinuturing nilang entertainment ang nangyayaring senaryo sa mundo. Spectacle. Pinanonood nila ang mga taong lumalaban, nagsusumikap, nagtataksil at namamatay at ginagantimpalaan nila ang pinakakumpeling sa pamamagitan ng coin, currency ng The Star Stream, ginagamit pambili ng skill, item at pananatili. Kuwento ito malinaw na ipinapakita ng manhwa, audience ang The Constellations, karakter ang mga tao, at ang The Star Stream ay narrative framework na nagbibigay ng istruktura at kahulugan sa pagdurusa nila. Nakakabigla ang metatextual na implikasyon at alam ito ng kwento. Kwento ang ORV tungkol sa mga kwento, tungkol sa kahulugan ng pagiging mambabasa, karakter, autor, tungkol sa relasyon ng nagmamasid at gumaganap, tungkol sa kung ang pag-aalam ng kwento ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan dito o ang kwento ang may kapangyarihan sa iyo. Nilalakaran ni Kim Dokja ang sistemang ito nang may katiyakang nagbasa ng user manual. Alam niya kung sinong constellations ang bukas palad at kung sino ang pabago-bago. Alam niya kung aling senaryo ang gumagantimpala sa katapangan at kung alin ang pumaparusa. Alam niya ang mga nakatagong kondisyon, ang lihim na layunin sa loob ng opisyal na layunin na nagbubukas ng bentahang hindi maaabot ng ibang survivor. Pero ang pinakamalaking asset niya ay hindi ang kaalaman sa sistema, ang kaalaman niya sa mga taong nasa loob nito. Nilalapitan niya si Yoo Jong-hyuk hindi bilang estranghero kundi bilang mambabasang 13 taong nag-aral sa lalaking ito. Alam niya ang pattern ni Jong-hyuk.
kung paano niya inihihiwalay ang sarili, kung paano niya itinatapon ang kakampi kapag naging pabigat, kung paano ang regression ability niya ay naging mabisa pero emosyonal na walang laman. Alam niya kung ano ang kailangan ni Jongyuk kahit hindi alam ni Jongyuk mismo. Nire-recruit niya si Lee Ji-hye, swordswoman na sa nobela ay naging isa sa pinakatapat na kasama ni Jongyuk. Nakikita niya ang potensyal ni Jung Hee-won bago ito mismo nakita. Tinutukoy niya ang magiging kakampi at magiging banta ng may kaswal na katiyakang nagbabalik-aral sa kabanatang nabasa na niya. Nakikita ng ibang survivor ang isang lalaking gumagawa ng imposibleng hula. Nakikita ni Dokja ang sariling gumagawa ng dati ng ginagawa, pagbabasa ng nauuna. Pero may komplikasyong hindi agad inilalantad ng premise. Ang nobelang binasa ni Dokja ay isinulat mula sa pananaw ni Yoo Jong-yuk. Inilarawan nito ang karanasan ni Jong-yuk, ang nakaharap ni Jong-yuk, ang daan ni Jong-yuk sa mga senaryo. Alam ni Dokja ang daanang iyon, pero hindi siya nasa daanang iyon. Bagong variable siya, karakter na wala sa orihinal, at binabago ng presensya niya ang mga bagay. Maliliit na pagbabago muna. Nabubuhay ang isang survivor na namatay sa nobelang bersyon ng subway senaryo dahil namagitan si Dokja. Napupunta sa iba ang resource na sanay kay Joong-yuk dahil binago ng ruta ni Dokja. Mas maagang nabubuo ang relasyon o iba o hindi nabubuo. Bawat paglihis ay bitak sa foreknowledge ni Dokja. Bawat naliligtas na buhay, bawat binagong kahihinatnan, bawat sandaling itinutulak ng presensya ni Dokja ang kwento mula sa nakasulat na bersyon. Lahat ng ito ay nagpapababa sa pagkakatiwala ng kanyang nag-iisang bentaha. Ine-edit niya ang nobela mula sa loob at bawat edit ay nagpapababa ng predictability ng natitirang kabanata. Mabila sa maptawan, ito ang katotohanang mariing itinatag ng mga unang arc ng ORV. Ang pag-alam sa kwento ay hindi nagliligtas sa iyo dito. Alam ni Kim Dokja ang darating. Alam niya kung aling karakter ang mamamatay. Alam niya ang hindi maiiwasang pagtataksil. Alam niya ang hugis ng trahedya bago ito dumating. At ang kaalamang iyon, sa halip na maging pananggalang, ay isang uri ng pahirap. Dahil hindi na karakter sa kanya ang mga taong nakikilala. Karakter sila noong binabasa niya sila sa screen. Pangalan sila, paglalarawan at dialogo. Ngayon, tao na sila. Tunay na tao nakatayo sa harap niya, humihinga at takot at humihingi ng tulong. At alam niya kung sino sa kanila ang mamamatay. Hinaharap ito ng manhwa ng may pagpipigil na naglalantad ng literary ambition. Hindi naging malamig na strategist si Dokja na nagsasakripisyo ng pawn para sa optimal na resulta. Hindi rin siya naging sentimental na tangang sinubukang iligtas ang lahat. Sa pagitan siya, taong alam ang plot at desperado, tahimik na sinusubukang baguhin ito nang hindi nasisira ang narrative structure na nagpapanatiling buhay sa lahat dahil sinusunod ng mga senaryo ang plot ng nobela. Ang mga pangyayaring binasa ni Dokja ay nangyayari ayon sa pagkakasunod na may parehong stake at patakaran. Kung lumihis siya ng labis, magiging unpredictable ang senaryo, magiging walang silbi ang kaalaman, mawawala ang nag-iisang bentaha. Dapat siyang manatiling sapat na malapit sa plot para mahulaan ang susunod habang itinutulak ito ng sapat para mailigtas ang pinatay ng nobela. Pinakadelikadong balancing act sa genre, mambabasang sinusubukang i-edit ang kwento mula sa loob, alam na masyadong maraming pagbabago ay gagawing hindi mababasa ang kwento at nanonood ang The Constellations. Napansin nila si Dokja, hindi dahil malakas siya, diin na hindi siya malakas, hindi sa pisikal na pinapahalagahan ng The Star Stream. Napansin nila siya dahil kawili-wili siya, dahil pumipili siya ng hindi alinsunod sa inaasahan, dahil parang alam niya ang hindi dapat malaman at sa The Star Stream, kung saan itinuturing ng mga Diyos na entertainment ang pananatili ng tao, ang pagiging kawili-wili ay parehong asset at target.
nakakuha si Dokja ng sariling constellation sponsor. Relasyong sabay na bentaha at tanikala. Namumuhunan ang The Constellations sa tao gaya ng pamumuhunan ng audience sa karakter. Gusto nila ng drama. Gusto nila ng tensyon. Gusto nila ng narrative satisfaction. At ang taong nagbibigay ng mga iyon ay tumatanggap ng kapangyarihan. Ang nakakainip ay walang tatanggapin. Si Kim Dokja, ang 13 taong naging audience ay ngayon performing para sa audience ng mga Diyos. Naging binabasa na ang mambabasa at nakakapagod ang performance. Dapat panatilihin ni Dokja ang maramihang fasyad. Sa ibang survivor, misteryosong leader siyang may kakaibang kakayahang hulaan ang hinaharap. Kay Yu Juong-yuk, anomalya siya. Taong ang kaalaman ay sumusuway sa paliwanag. Sa The Constellations, entertainment siya. Compelling na narrative na pinupuhunanan. At sa sarili, opisinista pa rin siyang tahimik na nagbabasa ng nobela sa subway, ngayon ginaganap ang papel na hindi isinulat ng nobela para sa kanya. Ang psychological toll ng dinami-daming pagkakakilanlan ay tinatalakay ng manhwa ng may tunay na lalim. Hindi gawa para rito si Dokja, hindi siya likas na leader, hindi siya mandirigma, mambabasa siya. Taong ang pinakamagaling na kakayahan ay pag-unawa, hindi aksyon. Bawat labanan ay nakakapagod. Bawat strategic na sugal ay may panloob na kapalit. Ang agwat ng kung sino siya at kung sino dapat siya sa apocalypse ay tuloy-tuloy, tahimik na paghihirap na hindi niya ipinapakita. Maraming manhwa ang nasaklaw ko sa channel. Kuwento tungkol sa regression, sistema, apocalypse, ordinaryong taong nakatuklas ng pambihirang kapangyarihan, mayaman at sari-sari ang genre at may tunay akong pagmamahal dito. Pero ang omniscient reader's viewpoint ay tumatakbo sa level na hindi sinusubok ng karamihan. Ang premise, pumasok ang mambabasa sa kwentong binasa, ay pwedeng ipalaro bilang komedya, power fantasy o isekai convenience. Bilang trahedya, ito ipinapalaro ng ORV. Ang sentral na tensyon ay hindi kung makaliligtas si Dokja, kung ang taong ang buong pagkakakilanlan ay nakatayo sa pagiging tagamasid ay matututong maging tagaganap. Kung ang dating umunawa sa mundo sa pamamagitan ng teksto ay matututong umunawa sa pamamagitan ng dinanas. Kung ang distansyang nililikha ng pagbabasa, ang kaligtasan ng pag-alam ng hindi nadanas ay pwedeng ibitiw ni Dokja. Espesyal na banggit ang sining ni Redisi Studio. Ang disenyo ng karakter ay malinaw na nagpapahayag ng panloob na estado. Ang maingat na composure ni Dokja, ang mga micro-expression na nagpapahiwatig ng agwat ng ipinapakita at nararamdaman. Ang senaryo, environment ay iginuhit ng may sukat at atmosfera na ginagawang tunay na mapanganib ang apocalypse, hindi lang dramatic. At ang composition ng panel sa mga key reveal, sandali kung saan ang kaalaman ni Dokja ay tumatama sa realidad, ay gumagamit ng visual pacing na nagpapalakas sa epekto ng impormasyon. Ang pagsulat ni Sing Ensong sa orihinal na nobela, tapat na inangkop ni Sleepy C at biniswalisa ni Redite Studio ay isa sa pinakasophisticadong thematic sa medium. Bawat arc ay tumatakbo sa dalawang level, ang literal na survival narrative at ang metatextual na komentaryo sa pagbabasa, author at kalikasan ng fiction. Tinatalakay ng karakter ang sariling narrative significance. Ang sistema mismo ay binalangkas bilang storytelling mechanism. Ang The Constellations ay explicit na audience at sumasalamin ang reaksyon nila sa reaksyon ng tunay na audience na bumabasa ng manhwa. Kwento itong alam ang sarili bilang kwento at ginagamit ang kamalayang iyon hindi bilang gimmick kundi bilang pundasyon ng emosyonal na arkitektura. At nariyan si Yoo Jung-yuk, ang protagonist ng nobela, ang regressor, ang lalaking nabuhay sa apocalypse ng daan-daang beses at nakaligtas sa bawat iterasyon sa pamamagitan ng dumaraming kalupitan at humihinang pagkatao. Sa nobelang binasa ni Dokja, si Jo Ong-yuk ang bayani. Sa mundong tinatahanan ngayon ni Dokja, si Jo Ong-yuk ay mas masalimuot. Taong ang regression ability ay ginawa siyang malakas pero ang paulit-ulit na buhay ay sinira ang kakayahang kumonekta. Ang relasyon ni Dokja kay Jo Ong-yuk ay emosyonal na gulugod ng kwento. Mambabasang
alam ang lahat tungkol sa karakter ay nakikilala ang tunay na tao sa likod nito at natutuklasan na ang kaalaman ay hindi pareho ng pag-unawa, na ang pagbabasa tungkol sa sakit ng iba ay hindi nangangahulugang naiintindihan mo ito, na ang agwat ng kwento at katotohanan ay mas malawak kaysa sa 13 taon ng pagbabasa. Ang Omniscient Reader's Viewpoint, Jeonjijog Dugja Sijom, ay nasa Webtoon kung saan tuloy-tuloy ang manhwa adaptation ni Sleepy C at Redaisi Studio. Ang orihinal na nobela ni Sing Ensong ay kumpleto sa 551 kabanata. Malawakang available ang fan translation. Ang nasaklaw ko ngayon ay simula, ang unang arc ng kwentong lumalawak sa isang bagay na hindi ko handang i-spoil. Tumitindi ang senaryo, lumalalim ang politika ng The Constellation. Ang relasyon ni Dokja at mga kasama ay nagiging isang bagay na kung papayagan mo, dudurugin ang puso mo. Ito ang standard version, ang opening act. Kung gusto mo ang buong saklaw, ang compilation, paparating na. At ipinapangako ko, sulit ang hintay. Kung bago ka sa ORV, dito magsimula. Kung nabasa mo na at nagtataka kung pinapataas ito ng channel, sabihin mo sa comments. Sinasaklaw ng Manhwa Recap Vault ang pinaka-compelling na kwento sa genre bawat linggo. Mag-subscribe kung gusto mong narito sa susunod. Salamat sa panunood. Magkita-kita ulit sa susunod na episode.